Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 1521. Pagpino sa Demon Flame. Senior Brother Xiaoyan, handa ka na ba? Umupo si Zun sa hangin. Unti-unting bumukas ang mga mata niyang nakapikit. Tumingin siya kay Xiaoyan, na biglang tumayo sa tabi niya, at ipinikit ang kanyang mga mata. Sa wakas, nagpakawala siya ng matamis na ngiti. Oo, tumanggaw si Xiaoyan. Napatingin siya sa porma sayon sa itaas ng ulo niya. Ang porma sayon na ito ay nabuo sa pamamagitan ng pag-uugnay ng ilang mahihinang linya ng apoy, ngunit may malabong lamig na ibinubuga mula rito. Ito ang Cold Fire Formation. Ang ganitong uri ng malamig na Daoqi ay hindi isang ordinaryong malamig na fog. Sa halip, ito ay isang bagay na nagagawa pagkatapos na tumaas ang temperatura sa isang tiyak na antas. Sa normal na pagsasalita, ito ay isang medyo kakaibang malamig na apoy. Bagamat ang porma sayon na ito ay hindi nakakasindak gaya ng inilagay ng Purifying Demonic Lotus Saint, magagawa pa rin itong bahagyang sugpuin ang Flame Demonic. Itinuro ni Xiaoyan ang porma sayon sa itaas ng kanyang ulo at ipinaliwanag ito kay Zun na nagpahayag ng pagdududa sa kanyang magandang mga mata. Tumanggaw si Zun na may biglang pagkaunawa pagkatapos marinig ang paliwanag na ito. Kikilos na ako para pinuhin itong Purifying Demonic Lotus Flame. Zun tulungan mo akong tingnan. Napangiti si Xiaoyan. Lumipat ang kanyang mga mata sa Purifying Demonic Lotus Flame habang nagsasalita siya ng may seryosong ekspresyon. Oo, mas naging solemn na ang mukha ni Zun Ang pagpino sa Purifying Demonic Lotus Flame ay hindi isang madaling gawain. Kung hindi ito ginawa ng maayos, maaaring gawing abo ng Purifying Demonic Lotus Flame ang isa. Natural na alam ni Xiaoyan ang ganoong panganib, ngunit wala siyang oras upang isaalang-alang ang lahat ng mga panganib sa sandaling ito. Nagbago ang kanyang mga seal ng kamay at ang porma sayon sa kalangitan ay nagsimulang mabilis na umikot bago ang isang hindi pangkaraniwang siksik na malamig na hangin ay sumabog sa loob ng porma sayon. Pagkatapos nito, bumaril ito sa kung saan matatagpuan ang Demonic Flame Lotus sa pamamagitan ng kontrol ni Xiaoyan. Sa ilalim ng impluwensya ng malamig na hanging iyon, ang magma sa ibaba ay naglabas ng isang crack sound at tumigas. Tanging ang demonyong apoy na lotus ang patuloy na dahan-daang umiikot habang ang maraming talulot nito ay natatakpan ng manipis na patong ng hamog na nagyelo. Nakahinga ng maluwag si Xiaoyan sa loob ng kanyang puso matapos ma-verify na may pakinabang ang porma sayon. Kinuyam niya ang kamay at may lumabas na bote ng pink na jade. Ang bote ng jade ay tumagilid at isang pool ng maputlang-pulang likido ang dumulas palabas. Sa wakas, nahulog ito sa Purifying Demonic Lotus Flame. Ang maputla-pulang likidong ito ay tinawag na lasing na demonyong laway. Ipinagmamalaki nito ang napakatinding epekto ng pamamanhid. Siyempre, hindi umaasa si Xiaoyan na ganap na mapawi ang apoy ng demonyo. Nais lamang niyang hiramin ang mga nakapagpapagaling na epekto ng bagay na ito upang manatiling tamad ang Purifying Demonic Lotus Flame. Sa ganitong paraan, ang lakas ng apoy ng demonyo ay bababa ng bahagya at tataas ang epekto ng pagpipino. Unti-unting kumalat ang apoy na lotus matapos mahulog ang lasing na demon na laway sa lotus. Maging ang mga talulot ng bulaklak ay may karagdagang amoy ng catamaran. Sa kasalukuyan, ang Purifying Demonic Lotus Flame ay maaaring nagtataglay pa rin ng ilang espiritualidad ngunit hindi ito nagtataglay ng anumang tunay na katalinuhan. Kailangan pa nitong makipag-ugnayan sa mga tao sa loob ng ilang panahon bago ito maging kasing talino ng nakaraang Purifying Demonic Lotus Flame. Ngayon, gayunpaman, ang pinakamagandang pagkakataon para kay Xiaoyan na mag-strike. Pumunta. Hindi huminto si Xiaoyan pagkatapos makumplito ang hakbang na ito. Kumuha siya ng isa pang medicinal pill mula sa kanyang storage ring. Ang medicinal pill na ito ay agad na naging sanhi ng paglabas ng malamig na fog na nakakatusok sa buto. Ang medicinal pill na ito ay natural na ang 9-yin yellow spring pill na inihanda ni Xiaoyan. Pinitik ni Xiaoyan ang kanyang daliri at ang 9-yin yellow spring pill ay lumipad pasulong. Mabilis itong natunaw ng madikit ang Purifying Demonic Lotus Flame at bumuo ng mga layer ng yelo sa ibabaw ng apoy ng demonyo,
ngunit ang yelong ito ay lumitaw lamang nang ito ay sumangga ng nakakatakot na mataas na temperatura. Kaya, ang alon pagkatapos ng alon ng mainit na puting fog ay patuloy na tumaas mula sa katawan ng purifying demonic lotus flame. Ho! Huminga ng malalim si Xiaoyan habang nakatayo sa kalangitan. Lumingon siya at tumanggaw kay Zun-Er. Pagkatapos nito ay bigla niyang ibinaling ang katawan. Ang kanyang katawan ay kumislap at lumitaw sa harap ng purifying demonic lotus flame. Sa sandaling ito, ang mga talulot ng bulaklak ng lotus sa katawan ng purifying demonic lotus flame ay nakalaylay, na nagpapakita ng isang kumpol ng mga kulay rosas na apoy sa gitna. Ang kumpol ng mga apoy ay nagmistulang bagong panganak na sanggol. Isang mataas na temperatura na naging sanhi ng pag-flutter ng kaluluwa ng isang tao mula sa pink na kumpol ng mga apoy. Labis na nag-init ang mga mata ni Xiaoyan habang nakatitig sa kumpol ng pink na apoy na ito. Ito ang tunay na demonyong apoy na diwa. Hindi maaaring maliitin ng isa ang maliit na sukat ng taong ito. Ang maliit na kumpol na ito ay maaaring sunugin ang mga eksperto sa ika-6 na bituin ng klase ng Daosheng na maging abo kung hindi nila sinasadyang ipasok ito sa kanilang mga katawan. Hindi na kailangang pagdudahan ang nakakatakot nitong lakas. Tinitigan ni Xiaoyan ang kumpol ng demonyong apoy na diwa. Ang heavenly flame sa loob ng kanyang katawan ay nagsimulang umikot. Sa wakas, nag-ipon ito sa ibabaw ng kanyang katawan, ngunit itong makapangyarihang heavenly flame, na nagsanib mula sa maraming heavenly flames, ay medyo matamlay habang nag-iipon ito sa ibabaw ng kanyang katawan, ngunit ang kanyang heavenly flame ay lumilitaw na mas malabo dahil ito ay pinipigilan ng purifying demonic lotus flame. Ang nangungunang tatlong apoy sa Heavenly Flame Rangkang ay ang lahat ng mga hari ng Heavenly Flames. Ang isang ordinaryong Heavenly Flame ay nawalan ng lakas pagkatapos makilala ang isa sa mga haring iyon. Kahit na ang Heavenly Flame ni Xiaoyan ay ang pagsasanib ng 5 Heavenly Flame, hindi nito nagawang labanan itong purifying demonic lotus flame. Si Xiaoyan ay walang oras na mag-alala tungkol sa pagdidilim ng Heavenly Flame sa kanyang katawan. Dahan-dahan niyang iniabot ang nanginginig na kamay sa harap ng sabik na mga mata ni Zun-Er at inabot ang apoy na lotus. Pagkatapos nito, hinawakan niya ang kumpol ng pink na apoy. Bam! Sa sandaling hawakan ng kamay ni Xiaoyan ang pink na apoy, ang maliliit na apoy na iyon ay nagsimulang bumukol sa isang iglap. Naging mabangis silang apoy na bumabalot sa katawan ni Xiaoyan. Isang kakilakilabot na temperatura na naging sanhi ng pagbabago ng kalangitan ay biglang sumabog. Senior Brother Xiaoyan. Ang hindi inaasahang pagbabagong ito ay bumulaga kay Zun-Er. Nagmamadali siyang tumayo. Ang kanyang magandang mga mata ay walang katumbas na pagkabalisa habang nakatitig sa kumpol ng kulay rosas na apoy. Ang mukha ni Xiaoyan ay naging pangit dahil sa sakit na tumusok sa kanyang puso habang siya ay nakatayo sa loob ng nagninangas na apoy. Siya ay baliw na hinimok ang heavenly flame sa kanyang katawan upang pagaanan ang pinsala mula sa mataas na temperatura ng purifying demonic lotus flame. Bagamat marami siyang paghahanda, malinaw na naramdaman ni Xiaoyan kung gaano kakilakilabot ang third-ranked heavenly flame sa heavenly flame rangkang. Huhu! Isang matinding hingal na tunog ang ibinuga mula sa bibig ni Xiaoyan habang ang mga alon ay sunod-sunod na alon ng sariwang matangkad na pulang dugo na tumutulo mula sa kanyang mga pores, ngunit ang dugong ito ay lumitaw lamang nang ito ay tumigas sa isang cuticle na mahigpit na nakadikit sa kanyang balat. Naging sanhi ito ng paglitaw ni Xiaoyan na parang nakasuot siya ng kulay dugong baluti. Ha! 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 Nagbigay ako ng labis na pagsisikap para sa araw na ito. Hindi ako mapipigilan ng kaunting sakit na ito. Tumulo ang sariwang dugo sa buong katawan ni Xiaoyan habang ang kanyang buhok ay naging abo, na nag-iwan ng isang bilog na kalbo na ulo. Sa isang sulyap, siya ay lumitaw na sobrang nakakatawa at miserable. Nakadilat pa rin ang kanyang mga mata, ngunit umagos ang dugo sa kanilang harapan hanggang sa medyo lumabo ang kanyang paningin. Napatitig siya sa kulay rosas na apoy sa itaas ng palad niya habang may mabangis na ngiti sa kanyang mukha. Pagkatapos nito, pinasok niya ang apoy sa kanyang bibig sa harap ng nagulat na mga mata ni Zun-Er at nilunok ang mga ito sa kanyang katawan. Bang! Ang mga damit na nabuo ng Ancient Insect Emperor sa katawan ni Xiaoyan ay agad na naging abo sa sandaling pumasok ang demonyong essence ng apoy sa kanyang katawan.
Ang kanyang balat ay mabilis na naglaho, na nagpapakita ng laman sa ilalim. Malabo na nakikita ng isa ang ilang kaliskis sa ilalim ng kanyang laman. Ang mga kaliskis na ito ay mula sa Phoenix Dragon Ancient Armor na nakatago sa loob ng kanyang balat, ngunit sa sandaling ito, maging ang napakatigas na sinaunang armor ay naging mapurol. Flame Mantra, pinuhin ito. Isang matinding sakit na hindi mailarawan ang umabot sa bawat bahagi ng katawan ni Xiaoyan. Ang matinding sakit na iyon ay kadalasang nagiging sanhi ng pagkabaliw ng isa, ngunit ang mga mata ni Xiaoyan ay naging maliwanag na pula. Umasa siya sa kanyang tiyaga upang magtiis habang ang isang galit na dagandong ay tumunog sa kanyang puso. Ang Daoqi sa loob ng katawan ni Xiaoyan ay walang takot na sumugod patungo sa kumpol ng mga apoy ng demonyo. Pagkatapos nito, pilit silang pinulupot ng Daoqi at sinimulan silang iikot sa landas ng Flame Mantra. Hong Hong. Ang kakanyahan ng malademonyong apoy ay tila may nakita nang maramdaman nila ang proseso ng pagpipino ng Flame Mantra, na naging sanhi ng kanilang matinding pakikibaka. Ang temperatura ng apoy ay naging mas nakakatakot, na naging dahilan upang ang ilang mas mahinang ugat sa katawan ni Xiaoyan ay naging alikabok. Maging ang ilan sa kanyang mga buto ay nagpapakita ng mga palatandaan ng panghihina. Maingat na pinanood ni Zun-Er ang galit na umuungal at nagpupumiglas na Xiaoyan mula sa mundo ng magma sa isang gulat na paraan. Ang kanyang katawan ay lumiit ng kalahati at mukhang medyo nakakatakot. Senior Brother Xiaoyan. Kinagat ni Zun-Er ang kanyang ibabang pulang labi. Tumalsik ang mga patak ng matangkad na pulang dugo mula sa sulok ng kanyang bibig, na tila sobrang nanlilisik. Ang bawat mahinang dagandong mula kay Xiaoyan ay parang talam na pumuputol sa kanyang puso. Ang sakit na iyon ay nagpahirap sa kanyang paghinga. Ito ang unang pagkakataon na mapanood niya si Xiaoyan na lumunok ng Heavenly Flame. Bagamat hindi niya ito naramdaman sa kanyang sarili, maaari siyang magkaroon ng ideya ng hindi maipaliwanag na matinding sakit na nagmula sa pagpino ng isang Heavenly Flame. Si Xiaoyan ay nagsanay mag-isa sa mga taong ito. Maaaring masaksihan ng iba ang kanyang nakakagulat na bilis ng pagsasanay, ngunit hindi nila alam ang presyo na kailangan niyang bayaran para sa kanyang lakas. Pinuhin mo. Ang sumisipsip na dagandong ni Xiaoyan ay muling umalangaw-ngaw mula sa napakalaking apoy, ngunit gaano man kalaki ang kanyang pagsisikap, ang kanyang katawan ay patuloy na napinsala. Ang lakas ng Purifying the Moak Lotus Flame ay napakalawak at napakalakas. Imposibleng tiisin niya itong mag-isa. Ang nakakatakot na apoy ay tumagos sa bawat bahagi ng kanyang katawan at napuno rin ang kanyang puso. Imposibleng maalis ang mga apoy na ito. Maaga o huli, ang katawan ni Xiaoyan ay masusunog mula sa loob palabas. Kung magpapatuloy ito, tiyak na mamamatay si Senior Brother Xiaoyan. Pinunasan ng kamay ni Zun-Er ang isang kristal na luhang bumagsak sa gilid ng kanyang mga mata dahil sa kanyang sakit sa puso. Isang gintong apoy ang biglang lumabas sa kanyang katawan. Ang kanyang katawan ay gumuhit ng magandang arko sa kalangitan bago dumaong sa kumpol ng apoy na nagpapahirap kay Xiaoyan hanggang sa mamatay. Zun-Er, ikaw. Ang taong biglang pumasok ay naging sanhi ng pagbawi ni Xiaoyan sa kanyang isip, na naabutan ng matinding sakit. Namilog ang kanyang mga mata habang galit na sumisigaw, ngunit ang magandang figure na sumulpat sa apoy ay yamakap sa kanyang katawan na parang nanginginig pagkatapos niyang sumigaw. Ang malambot na haplos at mapayapa na halimuyak na iyon ay parang isang kislap na agad na nagsindi ng ligaw na apoy sa loob ng katawan ni Xiaoyan. Zun-Er, mahigpit na niyakap ni Xiaoyan ang maganda, maislan, malajade na figure. Hingal na hingal siya habang binabawi ng kanyang mga mata ang ilang pangangatwiran. Malinaw na naiintindihan niya kung ano ang mangyayari kung magpapatuloy ito. Katulad din ng panahong iyon kasama si Medusa noon, ngunit wala siyang malay sa mga oras na iyon. Sa pagkakataong ito, gayunpaman, gising pa rin siya. Senior Brother Xiaoyan, maaayos mo lang ito kung tayo ay magkasama. Ipinakita ni Zun-Er ang isang napakagandang mukha. Dahan-dahang kinagat ng kanyang mga ngipin ang earlobe ni Xiaoyan habang inaakit niya ito ng nakakaakit na boses. Ang malalamang na salita na iyon sa wakas ay naging sanhi ng pamumulan ng mga mata ni Xiaoyan. Nagpakawala siya ng mahinang ungol na parang hayop. Sa isang tunog ng pagpunit,
Ang mga malambot na damit ay napunit bago ito naging abo dahil sa mataas na temperatura. Battle Through the Heavens. Kabanata 1522. Pagbabago sa Central Plains. Bang-bang. Ang isang mataas na temperatura ay tumagos sa kaharian ng magma habang ang apoy ay nagngangalit at kumalat na parang galit na dragon. Ang napakalaking ibabaw ng dagat ng magma ay paminsan-minsan ay pumuputok at bumubuo ng mga nakagugulat na haligi ng apoy. Ang mga haliging apoy na ito ay nagkalat na parang ulan mula sa langit. Mayroong 1,000 talampakan malaking pink na bowl ang apoy sa paligid ng 100 talampakan sa ibabaw ng dagat ng magma. Mabangis na nag-aapoy ang apoy habang sunod-sunod na alon ang mapanirang lakas na lumabas, na naging sanhi ng dahan-daang pagbaluktot sa paligid. Kung nakikita ng isang tao ang bowl ang apoy, malabo nang makita ang 2 tao na mahigpit na nakagapos. Isang gintong apoy at isang lilang kayumangging apoy ang umakyat sa paligid ng bawat figure at hinaranggan ang malademonyong apoy na iyon, na sinubukang sumalakay mula sa lahat ng posibleng pagbukas. Ang mga figure ng tao sa loob ng bowl ang apoy ay natural na sina Xiaoyan at Zhon'er. Higit na bumuti ang kalagayan ni Xiaoyan matapos makuha ang tulong ni Zhon'er. Ang kanyang katawan, na orihinal na naging gulo, ay hiniram din ang hindi namamatay na epekto ng 3,000 burning flame upang unti-unting gumaling. Ang malawak at napakalakas na enerhiya na inilabas ng Purifying Demonic Lotus Flame ay bumuhos ng walang katapusang sa katawan ni Zhon'er dahil sa sobrang akmang posisyon ng dalawa. Ang paraan ng pagsasama nila ay nagpawala sa kanyang katawan ng lakas na nagbanta na wawasak siya. Ang napakalaking enerhiya na inilabas ng Purifying Demonic Lotus Flame ay unti-unting hinihigop ng kanilang dalawa. Ang maladagat na enerhiyang ito ang naging dahilan ng biglang pag-iingay ng mga aura ni Xiaoyan at Zhon'er. Imposibleng sukatin kung gaano katagal umiral ang Purifying Demonic Lotus Flame, ngunit ang enerhiyang nasa loob nito ay natural na hindi mailalarawan. Kung ligtas itong masipsip ng isang tao, mapapakain nito ang sinuman. Isang napakalaking bowl ang apoy ang lumutang sa kalangitan habang patuloy na lumilitaw ang mga alon ng apoy sa ibabaw nito, na naging sanhi ng pagkalat ng mga alon sa pabilog na paraan. Ang 2 individual sa loob ng bowl ang apoy ay mahigpit na nakapikit, na tila sila ay nahulog sa antok. Ang mga ginintoang at purple-brown na apoy ay patuloy na lumabas sa kanilang mga katawan upang harangan ang mataas na temperatura ng apoy ng demonyo at protektahan ang kanilang mga katawan. Siyempre, sa ibabaw ng panlabas na eksenang ito, ang loob ng katawan ni Xiaoyan ay nasa pagkapatas pa rin. Halos hindi niya napanatili ang equilibrium sa loob ng kanyang katawan sa tulong ng kanyang pagpupursige at tulong ni Zhon'er, ngunit nagawa niyang dahan-dahang pinuhin ang demonyong apoy na asensya ngayon. Bagaman ito ay nangyayari sa bilis ng suso, walang alinlangan na maraming beses itong mas mahusay kaysa sa kanyang kawalan ng kakayahang gumanti ng mas maaga. Hindi bababasa, ang kasalukuyang Xiaoyan ay nakakaramdam ng isang sinag ng pag-asa. Ang nagbabagang mainit na kaharian ay walang kahit katiting na palatandaan ng buhay. Naroon lamang ang malaking dagat ng magma na patuloy na nagluluwa ng maraming haligi ng magma. Isang nakapanlulumong kapuruhan ang tanging tema ng mundong ito. Naging malabo at monotonous din ang oras sa gitna ng pait na ito. Parehong nakatulog sina Xiaoyan at Zhon'er. Wala ni katiting na aktibidad ang nailabas, ngunit ang kanilang masaganang puwersa ng buhay ay nagbigay daan sa iba na maunawaan na sila ay gumagawa ng maayos. Unti-unting nabuo sa labas ng kanilang katawan ang 3 kulay na fire sphere kasabay ng agos ng panahon. Golden, purple-brown, at pink. Ang 3 kulay ay kumakatawan sa 3 uri ng makapangyarihang heavenly flames. Siyempre, kabilang sa 3 kulay, ang kulay rosas na kulay ay sumasakop sa halos lahat ng espasyo. Parehong ang ginintoang at purple-brown na apoy ay maaari lamang mapanatili ang maliliit na lugar, ngunit sa paglipas ng panahon, ang ginintoang at lila kayumanggi apoy ay nagsimulang unti-unting lumaki. Nahaharap sa Gold Emperor Incinerating Heavenly Flame at sa Heavenly Flame na nabuo mula sa 5 uri ng Heavenly Flames, itong demonyong apoy, na maaari lamang umasa sa sarili nitong kakayahang lumaban at pinahina ni Xiaoyan, ay dahan-daang nagpakita ng mga senyales ng pag-urong.
Ang oras na ginugol upang madaig ang pagkapatas mula sa tatlong kulay na apoy ay nagpatuloy sa hindi kilalang yugto ng panahon, ngunit ang globo ng apoy sa wakas ay nanginig sa isang tiyak na araw. Ang tatlong mga kulay ay ang bawat isa ay pinamamahalaang ganap na sumikop sa isang katlo ng globo. Isang mahiwagang ekwilibriyo ang nabuo mula sa sagupaang ito. Flame Mantra, Pinuhin. Si Xiaoyan, na nasa loob ng Fire Sphere, ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata pagkatapos maabot ang equilibrium na ito. Isang mahinang boses ang lumabas sa kanyang bibig. Ang Heavenly Flame ni Xiaoyan at ang Purifying Demonic Lotus Flame ay nakabuo na ng kakaibang koneksyon pagkatapos makipag-ugnayan sa mahabang panahon na ito. Kaya naman, ang dalawang uri ng Heavenly Flames ay nagsimulang umikot sa Chi Method path ng Flame Mantra pagkatapos itong i-activate ni Xiaoyan. Rumble. Ang mga layer ng energy cloud ay biglang lumitaw sa kalangitan ng ang Purifying Demonic Lotus Flame ay nagsimulang pino ng Flame Mantra. Ang mga madilim na ulap na ito ay nananatili sa itaas ng bowl ang apoy habang ang malalaking alon ay hinalo sa ibabaw ng dagat ng magma. Nakita ni Xiaoyan ang pagbabagong ito sa mundo ng magma, ngunit hindi nagbago ang kanyang ekspresyon bilang resulta. Pagkatapos nitong mahabang panahon ng pagpipino, naging pamilyar na siya sa Purifying Demonic Lotus Flame. Natural na magkakaroon ng ilang hindi pangkaraniwang kababalaghan na magaganap kapag ang isang Heavenly Flame na may ganitong ranggo ay pino. Zon-er, oras na para umani ng malaking gantimpala. Pinag-aralan ni Xiaoyan ang magandang figure na natutulog sa kanyang yakap at isang mainit na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Ang kanyang mga bisig ay marahang yamakap sa mazeland na malawilo na baywang ng magandang figurang iyon habang ang seal na nabuo ng isa niyang kamay ay tahimik na nagbago. Matapos mapalitan ang hand seal ni Xiaoyan, sa wakas ay napino ang isang maliit na butil ng Purifying Demonic Lotus Flame sa kanyang katawan, na kanina pa nagbabantay. Kaagad, isang malalikido na malaking enerhiya ang umabot sa bawat bahagi ng katawan ni Xiaoyan. Ang mga median sa loob ng kanyang katawan ay ganap na napuno sa loob ng isang sandali. Ang kanyang laman, kalamnan, buto, selula, at iba pa ay parang mga gutom na multo na ilang dekada nang hindi kumakain habang nilalamon nila ang walang katapusang enerhiyang iyon. Matapos maramdaman ang mabilis na pagpuno ng kanyang katawan, ibinaba ni Xiaoyan ang kanyang ulo at marahang hinalikan ang bahagyang nakataas, mapupulang labi ni Zon-er. Ang napakalaking enerhiya na iyon ay biglang tumalon sa kanyang katawan na parang tubig baharin. Splash! Nagpatuloy ang pagpipino. Ang mga alon ng parang tubig baha na enerhiya ay umikot sa katawan ni Xiaoyan matapos na pino bago ihatid sa katawan ni Zon-er. Matapos maabsorb ng kanyang katawan, ang ilan sa natitirang enerhiya ay ililipat pabalik sa katawan ni Xiaoyan. Bukod dito, ang enerhiya na inilipat pabalik ay naging mas dalisay. May isa pang mahinang pakiramdam dito. Ang pakiramdam na ito ay pagmamay-ari ng Gold Emperor Incinerating Heavenly Flame. Habang nagpapatuloy ang refinement na ito, parehong si Xiaoyan at Zon-er ay nagsimulang unti-unting bumuo ng perpektong cycle. Paulit-ulit na damaloy ang walang katapusang malakas na enerhiya sa bawat bahagi ng Xiaoyan at Zon-er. Parehong umaakyat ang kanilang aura habang lumilipas ang panahon. Crack crack crack. Habang unti-unting nawawalan ng kakayahang gumanti ang kakanyahan ng apoy ng demonyo, ang napakalaking bowl ang apoy na iyon ay nagsimulang huminahon at ang mabangis na karahasan sa loob nito ay hamina. Parehong sina Xiaoyan at Zon-er ay mahigpit na nakagapos sa kakaibang paraan sa loob ng firefall. Sunod-sunod na patong ng kumikislap na malabong gintong pink na kristal ay dahan-daang lumitaw sa kanilang paligid. Sa wakas, nag-transform ito sa isang malakristal na itlog na bagay na bumabalot sa kanilang dalawa. Ang aura ni Xiaoyan at Zon-er ay tuluyang naglaho nang mabuo ang kristal na itlog na ito. Ang kaharian ng magma na ito ay sa wakas ay naging walang buhay. Sa Central Plains, isang taon na ang lumipas mula nang bumaba ang apoy ng demonyo sa mundo. Bagamat lumipas na ang isang taon, ang mga engranding kwento noon ay pinag-uusapan pa rin ng maraming tao. Ang isang taon ay hindi mahaba o maikli, ngunit maraming bagay ang nangyari sa buong Central Plains sa loob ng isang taon.
Di nagtagal pagkatapos bumaba ang apoy ng demonyo sa mundo, sa wakas ay nagsimulang maghiganti ang Hall of Souls sa Sky Mansion Alliance para sa pagsira sa manhole. Isang katlo ng mga lungsod na kabilang sa alyansa ay sinalakay. Ang Sky Mansion Alliance ay hindi nagpakita ng kahit katiting na senyales ng pagsuko habang tinutugunan nito ang malaking offensiba ng Hall of Souls. Tinipon na ng alyansa ang kanilang mga tropa at nagsimulang gumanti. Sa loob ng maikling taon, ang dalawang super faction na ito ay nagsimulang maglaban na parang apoy at tubig. Bagaman ang magkabilang panig ay dumanas ng malaking pagkatalo, hindi naganap ang panghuling paghaharap. Pagkatapos ng lahat, ang kasalukuyang Sky Mansion Alliance ay hindi na katulad noon. Sa makapangyarihang mga eksperto tulad ni Ziyan at Xiao Chen, na hindi mas mahina kaysa sa pinuno ng Hall of Souls, na naroroon, kahit na ang pinuno ng Hall of Souls ay walang lakas ng loob na pumasok sa punong tanggapan ng alyansa. Bukod dito, ang ninuno na iyon mula sa Peel Tower ay maaaring hindi manatili sa Falling Star Pavilion, ngunit binigyan din niya si Yao Lao at ang iba ng paraan para makipag-ugnayan sa kanya. Sa napakahusay na eksperto na tumulong sa alyansa, hindi na nagawang banta ng Hall of Souls ang alyansa ng paglipol. Ito ay dahil sa maraming mga kadahilanan na ang Sky Mansion Alliance ay hindi nahulog sa isang dehado sa panahon ng malawakang digmaang ito laban sa Hall of Souls. Ang alyansa ay kahit na malabo na nagpakita ng mga palatandaan ng pagkakaroon ng mataas na kamay. Kaya, ang reputasyon ng Sky Merchant Alliance ay umabot sa pinakamataas na bahagi sa loob ng Central Plains. Pagkatapos ng lahat, wala ni isang paksayon sa nakaraan ang makakakuha ng ganoon kagandang resulta laban sa Hall of Souls. Maraming tao ang madamdaming napabuntong hininga dahil sa alyansa. Ang posisyon bilang pinuno ng Central Plains ay unti-unting nagbabago mula sa Hall of Souls tungo sa bagong Sky Mansion Alliance. Ang Han Clan ay tila hindi nagbibigay ng malaking tulong sa Hall of Souls. Bagamat tahimik itong nagpadala ng ilang eksperto, hindi mabibigyan ng mga ekspertong ito ng napakalaking kalamangan ang Hall of Souls. Maaari lamang may ugnay ni Yao Lao at ng iba pa ang kakulangan ng tulong na ito sa angkan ng Han na pinaghihigpitan ng kasunduan. Siyempre, hindi kinalimutan ni Yao Lao at ng iba pa na patuloy na bigyang pansin ang lugar kung saan bumaba ang apoy ng demonyo kahit na nilalabanan nila ang matinding digmaang ito sa Hall of Souls, ngunit ang bawat pagsisiyasat ay nagdulot lamang sa kanila ng pagkadismaya. Ang lugar na iyon ay hindi nagpahayag ng kahit katiting na kakaibang aktibidad sa loob ng isang taon. Kung ang Dragon Seal sa kamay ni Ziyan ay wala pa rin, kahit sila ay may isip na may nangyaring hindi maganda kina Xiaoyan at Zon-Er. Wala silang solusyon sa sitwasyong ito. Ang tanging magagawa nila ay unti-unting ituon ang kanilang atensyon sa kanilang mga pakikipaglaban sa angkan ng Han. Habang ang mga mata ng lahat sa buong Central Plains ay naaakit sa mga labanan sa pagitan ng Hall of Souls at ng Sky Mansion Alliance, ang balitang yumanig sa buong kontinente ay tahimik na kumalat mula sa hindi kilalang pinagmulan. Ang Shi Clan, isa sa 8 sinaunang clan, ay ganap na naglaho sa isang misteryosong paraan tulad ng Ling Clan. Ang bawat tao'y malabo na nakadarama ng isang misteryong sobre sa Central Plains. Battle Through the Heavens. Kabanata 1523. Paglabas ng Kakon. Ang Shi Clan ay isa sa 8 sinaunang clan. Kahit na ang angkan ng Shu ay hindi gaanong kilala gaya ng angkan ng Gu o ang angkan ng Han, isa pa rin ito sa 8 sinaunang angkan at hindi isang ordinaryong pag-iral. Ang Shi Clan ay kadalasang nananatiling mababang profile at bihirang kumakalat ang mga balitang may kaugnayan sa kanila, ngunit ang pagiging mababang profile ay hindi nangangahulugan na sila ay mahina. Ang Shi Clan na ito ay medyo malakas kapag sinusukat ng kanilang lakas sa pakikipaglaban. Ang Shi Clan ay mas malakas kaysa sa Ling Clan, na siyang unang nawala. Maraming makapangyarihang individual sa loob ng angkan na nagtataglay ng napakalakas na pundasyon. Gayunpaman, ang isang napakahusay na paksayon na nagtataglay ng napakagandang pundasyon ay muling misteryosong naglaho sa magdamag. Ang pag-iisip lamang tungkol sa pagkawala ng angkan ay sapat na upang makaramdam ng lamig sa puso ng isa. Ang Shi Clan ay nawala sa parehong paraan na ang Ling Clan ay nawala. Parehong isinara ang kanilang kaharian bago sila nawala.
Sa sandaling muling buksan ang mga kaharian, milyon-milyong miyembro ng clan at descendant na mamamayan ang hindi mahanap. Wala ni isa sa kanila ang natira. Ang mga kumpol ng mga eksperto mula sa iba't ibang paksayon ay nakaramdam ng lamig mula sa kanilang mga paa hanggang sa kanilang mga puso. Ang mga ekspertong ito ay pumasok sa kaharian ng Shi Clan at natagpuan ang kaharian na ganap na tahimik at walang buhay. Anong uri ng nakakatakot na pag-iral ang maaaring mag-alis ng milyon-milyong individual? Ang ilan sa milyon-milyong individual na ito ay kinabibilangan ng mga nangungunang eksperto mula sa Shi Clan. Ang lahat ng mga ekspertong iyon ay ang pagkakaroon sa loob ng Central Plains na maaaring yumanig sa mundo sa pamamagitan ng pagtapak ng isang paa. Sa kabila ng ganoong pag-iral, ang Shi Clan ay ganap pa ring naalis sa mundong ito. Ang impormasyon tungkol sa pagkawala ng angkan ng Shi ay tila isang bagyo habang ito ay tumawid sa Central Plains. Ang bawat pangkat ay nagulat sa nakakagulat na impormasyong ito. Ang ilan sa mga may matalas na pandama ay maaaring malabo na sabihin na may isang bagay na hindi tama. Ang lahat ng mga sinaunang pangkat na ito ay walang katulad na malakas at ang kanilang pamana ay tumagal ng libu-libong taon, ngunit dalawang angkan ang ganap na naglaho sa loob ng maikling 10 taon. Kung isang beses lang nangyari ang ganoong bagay, maaari itong isulat bilang isang fluke. Kung nangyari ito ng 2 beses, ito ay talagang kakaiba. Bukod dito, ang paraan ng pagkawala ng parehong angkan ay eksaktong pareho. Nagbigay ito ng ideya sa isa na ang salarin, na nagpawala sa mga angkan ng Ling at Shi, ay dapat na iisang tao o sa halip ay ang parehong paksayon. Gayunpaman, sumunod ang isang sitwasyon na naging sanhi ng pagkabalisa. Alam ng lahat na mayroon lamang 2 paksayon sa buong kontinente na maaaring tahimik na alisin ang sinaunang Ling Clan at ang sinaunang Shi Clan. Ang 2 paksayon na iyon ay ang Han Clan at ang Gu Clan. Sa isang iglap, maraming hula at pagdududa ang itinapon sa 2 paksayon na ito. Ang Han Clan ay hindi tumugon sa mga hula na ito, na tumutugma sa kanilang karaniwang estilo. Gayunpaman, ang Gu Clan ay nakaramdam ng pananakit ng ulo na nabubuo habang ang mga pag-aalinlangan ay itinapon sa kanila. Ang kanilang relasyon sa iba pang mga sinaunang angkan ay naging maayos, ngunit ang mga relasyon sa pagitan nila ay naging medyo alangan matapos ang mga Ling at Shi Clans ay nawala. Ang iba pang ilang mga angkan ay malinaw na nagsisimulang makaramdam ng ilang pagdududa at takot para sa angkan ng Gu. Kahit na ang ilan sa kanilang mga regular na pakikipag-ugnayan ay nahinto. Malinaw na nakaramdam ng pananakit ng ulo ang angkan ng Gu dahil sa nakababahalang balitang ito na lumitaw ng biglaan, ngunit ang mga pangyayari sa pagkakataong ito ay naging dahilan upang sila ay maging maingat. Ang mga pag-unlad na ito ay malinaw na hindi kapaki-pakinabang sa angkan ng Gu. Ang paksayon na nanakit ay malamang na sinadya ang angkan ng Gu sa kanilang pakana. Gayunpaman, nakaramdam ng pag-aalinlangan at kawalan ng katiyakan ang mga Gu Clan upper echelons dahil hindi nila maisip kung paano posible para sa Han Clan na magkaroon ng ganoong nakakatakot na lakas kung sila talaga ang may kasalanan. Nagawa nilang maiwasan ang pagsisiyasat ng marami sa mga eksperto ng angkan ng Gu at inalis ang mga angkan ng Ling at Shi nang walang sinumang nakapansin. Bilang kahalili, maaari bang magkaroon ng isa pang nakakatakot na pag-iral na hindi nila alam sa loob ng Central Plains? Ano man ang hula ng angkan ng Gu, wala silang anumang ebidensya upang patunayan ang kanilang inosente sa iba pang 3 angkan. Kaya, maaari lamang silang manatiling tahimik sa harap ng hinalang ito. Habang nananatiling tahimik ang Gu Clan at Han Clan, ang natitirang 3 clan ng 8 sinaunang clan, na ang Yao Clan, Lei Clan, at Yan Clan, ay biglang nag-anunsyo ng alyansa 1 buwan pagkatapos mawala ang Shi Clan. Tinawag nila ang kanilang sarili na 3 Clan Alliance. Ang pagtatatag ng 3 Clan Alliance ay nagkaroon ng napakalaking epekto sa ibang mga paksayon. Ito ang unang pagkakataon na nabuo ang isang alyansa ng 3 sinaunang angkan mula noong sinaunang panahon. Pagkatapos ng lahat, ang mga angkan na ito ay iba't ibang mapagkumpetensya at nakaranas ng maraming mga salungatan. Mas madaling sabihin kaysa gawin na talikuran ang lahat at bumuo ng isang alyansa, ngunit sa pagkakataong ito, ang 3 angkan ay nakaramdam ng matinding pagkabalisa dahil sa isang hindi kilalang panganib. Hindi nila nais na maging susunod na angkan ng Ling o angkan ng Shi,
Ngunit ang misteryosong mamamatay tao na ito ay nagawang tahimik na alisin ang angkan ng Ling at ang angkan ng Shi, kaya malamang na hindi magiging isang napakahirap na bagay para sa salarin na iyon na alisin ang isa sa kanila. Upang maprotektahan ang bloodline ng kanilang clan, wala silang ibang pagpipilian kundi ang bumuo ng isang alyansa sa sandaling ito. Ang ibang mga paksayon sa Central Plains ay bahagyang lumuwag ng ang Three Clan Alliance ay hindi naglunsad ng hukbo sa Central Plains pagkatapos ipahayag ang kanilang alyansa. Sa halip, gumugol sila ng maraming mapagkukunan upang bumuo ng isang lagusan sa pagitan ng kanilang mga kaharian. Kaya, kung ang isang partido ay inaatake, ang iba pang dalawa ay mabilis na makakapagbigay ng suporta sa pamamagitan ng spatial tunnel. Matapos mabuo ang mga spatial tunnel sa pagitan ng tatlong angkan, ang tatlong angkan ay lumitaw na hindi magugupo. Sa sandaling ito, ang mga angkan na ito sa wakas ay nagsimulang magpahinga ng unti-unti. Pagkatapos nito, nagsimula na rin silang magpadala ng ilang eksperto. Ang mga dalubhasang ito ay patuloy na pumasok at lumabas sa kaharian ng Shi Clan sa pagtatangkang maghanap ng ilang ebidensya upang ituro ang isang salarin. Ang Central Plains ay palaging lubhang kawili-wili, kaya walang maaaring manatili sa spotlight ng matagal. Kahit na ang nakakagulat na mga kaganapan tulad ng pagkawala ng Shi Clan at ang pagbuo ng isang alyansa ng tatlong clan ay unti-unting umalis sa spotlight pagkalipas ng kalahating taon. Bukod dito, ang misteryosong salarin na iyon ay tila nawala ng walang bakas. Nagdulot ito ng pagkabalisa habang nakahinga ng maluwag. Matapos mabigla sa loob ng mahabang panahon, ang Sky Mansion Alliance ay nanambalik din sa kalmado. Nagpatuloy ito sa isang walang katapusang pakikibaka sa Hall of Souls. Sa sandaling ito, ang dalawang malaking paksayon ay ganap na magkasalungat. Ngayon, sasalakayin ng isa ang lungsod ng isa. Bukas, sisirain ng isa ang branch hall ng isa. Nagpalitan sila ng isang tight sa isang tat habang sila ay nakikibahagi sa walang katapusang mga labanan. Gayunpaman, ang pangmatagalang labanan ay nagsimula na upang makinabang ang Sky Mansion Alliance. Ginagamit nila ang digmaang ito upang makakuha ng higit na lakas. Hindi lamang pinahintulutan ng digmaang ito ang lakas ng pakikipaglaban ng alyansa na maging mas makapangyarihan at nagkakaisa, nakaakit din ito ng dumaraming bilang ng maliliit na paksayon, na pinilit ng angkan ng Han, na sumali sa kanila. Kaya naman, sa loob ng 1.5 taon ng digmaan, ang laki ng Sky Mansion Alliance ay lumawak ng maraming beses kung ihahambing sa bago ang digmaan. Ang bilang ng mga eksperto sa loob ng alyansa ay hindi nagpatalo sa Hall of Souls. Ang pagkakaroon ng lakas sa pamamagitan ng digmaan ay nagbigay daan sa alyansa na lumakas pa. Gayunpaman, may isang bagay na nagdulot ng pag-aalala at pagkabalisa sa grupo ni Yao Lao kahit na tumaas ang kanilang lakas. Ang pinagmulan ng mga damdaming ito ay natural na si Xiaoyan. 1.5 taon na ang nakalipas mula nang magsara ang Demonic Flame Realm noon, ngunit hindi pa rin sila nakakakuha ng kahit katiting na balita na may kaugnayan kay Xiaoyan. Ang kakulangan ng balitang ito ay naging sanhi ng kaunting pagkabalisa ng puso ng maraming tao. Maaaring si Yao Lao ang pinuno ng Sky Mansion Alliance, ngunit sa puso ng maraming tao, ang payat at malakas na likod na iyon ang kanilang suporta sa pag-iisip. Naisip nila na hanggat ang payat na likod na iyon ay umaalalay sa kanila, hinding-hindi babagsak ang Sky Mansion Alliance. Hindi alintana kung gaano kabalisa ang kanilang nadama, ang katotohanan ay malupit. Wala pang aktibidad mula sa lugar na iyon kahit ngayon. Ang oras ay hindi huminto dahil sa sinuman. Kaya naman, pagkatapos mabuklad ang apoy ng demonyo sa loob ng 2 buong taon, ang mga hibla ng pag-asa sa puso ng marami ay nagsimulang unti-unting lumabo. Walang magawa ang grupo ni Yao Lao para pigilan ang ganitong sitwasyon. Maaari lamang nilang ihinto ang ilang mga nakakasakit na laban at bumaling sa depensa. Habang binago ng Sky Mansion Alliance ang paraan ng pakikipaglaban nito, ang demonyong apoy na kaharian ay sa wakas ay nagsiwalat ng ilang buhay pagkatapos maging tahimik sa loob ng 2 taon. Ang daigdig ng apoy ng demonyo ay kasing init pa rin gaya ng isang napakalaking kristal na itlog na lumutang sa kalangitan sa itaas ng rehiyon ng dagat ng magma. Ang ibabaw ng kristal na itlog ay kumikinang.
Paminsan-minsan, mayroong isang mahinang panla ng apoy na lumulukso-lukso, lumilitaw na parang isang diwata na puno ng espiritualidad. Crack! Isang mahinang tunog ang biglang lumabas mula sa katahimikan. Kung sumulyap ang mga mata, makikita na ang ibabaw ng kristal na itlog ay unti-unting nagsimulang pumutok. Matapos lumitaw ang unang crack na ito, ang dumaraming bilang ng mga bitek ay nagsimulang unti-unting umakyat sa kristal na itlog. Sa huli, isang malaking kristal na shell ang nahulog mula sa itaas. Bang! Isang kulay rosas at gininto ang liwanag ang biglang bumangon sa kalangitan pagkatapos ng pag-crack ng kristal na itlog. Sa wakas, ang liwanag na ito ay naging isang kurtina na nakakalat mula sa malayong kalangitan. Wow! Isang braso ang biglang inabot mula sa magaan na haligi habang ang isang figure ay marahas na nagunat sa kanyang tamad na baywang. Ang mga buto sa buong katawan nito ay nagbuga ng parang kulog na tunog na umalangaw-ngaw sa kalangitan. Sa wakas ay nakaalis na ako sa aking pag-urong. Isang hubad na figure ang lumabas sa liwanag na haligi. Sino pa ang maaaring pag-aari ng mukha ng figure maliban kay Xiaoyan? Gayunpaman, ang kanyang itim na buhok ay nakakalat sa kanyang mga balikat, na nagbigay sa kanya ng isang librero at gwapong hitsura. Kung ang isa ay maingat na pagmasdan ang kanyang mga mata, matutuklasan ng isa na sila ay naging dalawang napakaliit na apoy na lotus. Ang mga lotus ay umiikot at ang isang mahiwagang puwersa ng pagsipsip ay malabo na ibinubuga mula sa kanila, na tila ang kaluluwa ng isang tao ay maaaring makaladkad sa kanila. Ah, Senior Brother Xiaoyan, bakit wala kang suot na damit? Isang malinaw na boses na parang umaagos na bukal sa isang lambak habang sinamahan ng kahihiyan ang lumitaw sa likod ni Xiaoyan kaagad pagkatapos niyang makaalis sa liwanag na haligi. Lumingon si Xiaoyan at tiningnan ang magandang figure, na ang mahabang itim na buhok ay nakakalat sa kanyang maislan na baywang na parang talon. Marahil ito ay dahil siya ay nakaidlip habang nagsasanay, ngunit ang Katanji tanging mukhang peach na mukha ng kasalukuyang Zon-er ay walang lamang. Sa halip, ito ay nakakuha ng pahiwatig ng isang nakakapukaw ng kaluluwang engkanto. Dagdag pa ang bahagyang kahihiyan sa kanyang mukha, ang kailangan lang ay isang sulyap at si Xiaoyan ay nabighani. Ang ganda talaga ng asawa ko. Hubad na lalaki ang humakbang sa walang laman na hangin at napakamot sa ulo bago siya ngumiti at pinuri ang nahihiyang ginang sa kanyang harapan. Battle Through the Heavens. Kabanata 1524. Fire Baby. Ang pag-urong na ito ay malamang na naubos ang maraming oras. Inangat ni Xiaoyan ang kanyang ulo at tumingin sa buong kalangitan na puno ng apoy. Bagamat ang kapaligirang ito ay katulad ng noong ginawa niya ang kanyang pag-urong, naramdaman pa rin niya ang isang pagkakaiba. Oo, si Zon-er sa gilid ay marahang tumanggo. Ang Purifying Demonic Lotus Flame ay hindi isang ordinaryong bagay. Kung wala silang oras, kahit silang dalawa ay hindi pa rin mapipino. Si Senior Brother Xiaoyan ay malamang na malakas na ngayon, hindi ba? Iginala ni Zon-er ang kanyang mga mata habang siya ay nagtataka ng malakas na nakangiti. Hindi magiging mahirap talunin ang pinuno ng Hall of Souls sa susunod na makilala ko siya. Bahagyang ngumiti si Xiaoyan. Ang kanyang boses ay nagpahayag ng matinding kumpiyansa. Ang mga benepisyong nakuha niya sa pagpino sa Purifying Demonic Lotus Flame ay walang kapantay. Batay sa kanyang mga pandama, ang kanyang lakas ay dapat na umabot sa unang antas ng 5-star Daosheng class. Ito ay isang lukso ng 3-star kung ikukumpara sa kanyang lakas na intermediate 2-star Daosheng bago siya umalis sa retreat. Ang mahusay na paglukso ng lakas na ito ay naging sanhi ng kahit na si Xiaoyan ay nakaramdam ng hindi paniniwala kanina. Bilang isang piling tao na Daosheng, malinaw na alam niya kung gaano kahirap na itaas ang antas ng isang tao sa loob ng klase ng Daosheng. Ang pagtaas na ito ng 3-star ay mangangailangan ng mga dekada ng pagsasanay sa ilalim ng normal na mga pangyayari. Sa pagkakataong ito, ginamit niya ang Purifying Demonic Lotus Flame para isulong ang kanyang lakas. Sa buong mundo, ang tanging espiritual na bagay na may hindi kapani-paniwalang kakayahan upang pahintulutan ang isang piling tao na lakas na si Daosheng na pumailang lang ng 3 bituin ay malamang na ito lamang ang ikatlong ranggo ng langit na apoy. Sinasabi na kapag ang isang tao ay umabot sa tuktok, lahat ng nakapaligid sa kanya ay aakyat din kasama niya. Sa pagkakataong ito,
salamat kay Senior Brother Xiaoyan, ang lakas ko ay nadagdagan din ng isang grupo. Mahinang tumawa si Zun-Er. Sa proseso ng pagdadalisay ng Purifying Demonic Lotus Flame, ang mga piraso ng malawak at napakalakas na enerhiya ay pumasok din sa kanyang katawan. Kaya naman, nakinabang din siya. Bagamat hindi pa siya nakakapasok sa 5-star Daosheng class, tumaas siya sa antas ng Advanced 4-star Daosheng class. Dapat sabihin na ang mga pakinabang na natamo nilang dalawa sa panahon ng pag-urong na ito ay magdudulot ng labis na inggit sa iba. Si Xiaoyan ay natural na masaya na ang lakas ni Zun-Er ay tumaas. Bagamat ang kanyang lakas ay maaaring tumaas ng higit pa kung naabsorb niya ang Purifying Demonic Lotus Flame ng mag-isa, alam niyang mamamatay siya sa backlash ng demonyong apoy kung hindi dahil sa tulong ni Zun-Er. Paano pa kaya siya sa estado niya ngayon? Nagtataka ako kung ano ang kasalukuyang Heavenly Flame sa aking katawan. Mabilis na bumalik ang isip ni Xiaoyan sa pinakamahalagang bagay. Isang ideya ang agad na pumasok sa kanyang isipan, ngunit siya ay natigilan nang makitang ang Heavenly Flame, na orihinal na pumupuno sa kanyang katawan, ay ganap na nawala. Ang hindi inaasahang pagbabagong ito ay naging dahilan upang bumaba ang ekspresyon ni Xiaoyan. Ang Heavenly Flame ay isang bagay na pinagkakatiwalaan niya para mabuhay. Ang pagkawala ng kanyang Heavenly Flames ay magiging isang malaking dagok sa kanya. Senior Brother Xiaoyan, ano ito? Si Zun-Er sa gilid ay nagmamadaling nagtanong matapos makita ang pagbabago sa ekspresyon ni Xiaoyan. Si Xiaoyan ay walang oras para tumugon sa kanyang boses. Natahimik siya at maingat na sinuri ang loob ng kanyang katawan. Pagkaraan lamang ng mahabang panahon ay bigla niyang nadetect ang isang bagay na malabo sa loob ng kanyang katawan. Lumabas ka, biglang kinuyam ni Xiaoyan ang kanyang kamay pagkatapos maramdaman ang bagay na ito. Isang mahinang sigaw ang kanyang pinakawalan at biglang sumibol mula sa kanyang palad ang kulay pink na apoy. Tila may malabong gintong liwanag na umaagos sa mga gilid ng apoy na parang metal na bagay. Ang paglitaw ng kumpol ng mga kulay rosas na apoy na ito ay naging sanhi ng pagkadilim ng hangin sa paligid. Pagkatapos, biglang nagsimulang kumawag-kawag ang kumpol. Pagkatapos ay nag-transform ito sa kalahating talampakan ang taas na sanggol sa harap ng natulala na mga mata ni Xiaoyan at Zun-Er. Yiwa! Yiwa! Ang malalaking mata ng maliit na apoy na sanggol ay naglalaman ng kulay rosas na apoy, at dumapo sila kay Xiaoyan sa sandaling lumitaw ang sanggol. Pagkatapos nito, iniabot nito ang malambot nitong maliit na kamay at hinawakan ang braso ni Xiaoyan. Ang sanggol ay patuloy na hinihima si Xiaoyan, na tila pambihirang mapagmahal. Ito. Si Xiaoyan at Zun-Er ay ganap na natigilan habang nakatitig sa apoy na sanggol, na hindi masyadong malaki. Mas malaki lang ito ng kaunti sa isang braso. Sa isang sulyap, ito ay parang isang malambot na maliit na bilog na bola. Ang isang tirentas ay naruroon sa maliit na ulo nito habang ang isang maliit na tela ay nakapulupot sa harap ng katawan nito, na iniiwan ang kanyang puwitan. May nakaprint na pink lotus fire seal sa maliit nitong ulo. Sa isang sulyap, mukhang napaka-cute nito. Kahit papaano, may kumikinang na kumikislap sa magagandang mata ni Zun-Er. Tila binabaha siya ng pagmamahal ng ina. Yiwa! Yiwa! Hinawakan ng apoy na sanggol ang kamay ni Xiaoyan at inindayog ito habang sina Xiaoyan at Zun-Er ay natulala sa hindi inaasahang sitwasyong ito. Isang malambot at kakaibang tunog ang lumabas sa bibig ng sanggol. Ano ang nangyayari? Sa wakas ay nakabawi si Xiaoyan sa sandaling ito. Tumingin siya sa apoy na sanggol, na tumangging bitawan ang kanyang braso, at nagtanong sa nawawalang boses. Umiling lang si Zun-Er nang marinig ang walang kaalam-alam na tanong nito. Saglit siyang nag-alinlangan bago sinabing, maaaring ito na ang bagong apoy sa iyong katawan pagkatapos na pagsamahin ang napakaraming heavenly flames. Kung ang Purifying Demonic Lotus Flame ay idinagdag, si Xiaoyan ay nagtataglay ng kabuuang 6 na uri ng heavenly flame sa loob ng kanyang katawan. Walang nakatitiyak kung anong uri ng pagbabago ang magaganap kapag ang 6 na uri ng heavenly flames ay pinagsama-sama. Pagkatapos ng lahat, walang sino man sa mundong ito ang sumubok na pagsamahin ang 6 na uri ng heavenly flames bilang isang eksperimento. Napaisip si Xiaoyan nang marinig ang sagot niya.
Bumalik ang kanyang mga mata sa malambot na apoy na sanggol sa kanyang braso nang hindi niya sinasadyang kinurot ito. Dahil sa malambot at makinis na balat ng sanggol, napagtanto ni Xiaoyan na ang apoy na sanggol na ito ay parang isang tunay na sanggol. Ang pakiramdam ng balat ng apoy na sanggol ay eksaktong kapareho ng isang tao. Bukod dito, naramdaman niyang tila may kakaiba siyang koneksyon sa maliit na bagay na ito sa tuwing hinahawakan niya ito. Ang pamilyar na pakiramdam na iyon ay eksaktong kapareho noong kinokontrol niya ang Heavenly Flame sa loob ng kanyang katawan noong nakaraan. Ang bagay na ito. Talaga ang Heavenly Flame sa loob ng katawan ko. Tumanggaw si Xiaoyan na may tame time na ekspresyon sa sandaling ito. Sigurado siya na ang apoy na sanggol na ito ay ang bagong Heavenly Flame na nabuo pagkatapos pagsamahin ang Purifying Demonic Lotus Flame, ngunit kahit siya ay naguguluhan kung bakit mangyayari ang ganoong pagbabago. Nararamdaman ko ang isang pamilyar na pakiramdam mula sa maliit na bagay na ito. Parang katulad ito ng aking Gold Emperor Incinerating Heavenly Flame. Mahinang komento ni Zun sa sandaling ito. Ang iyong Gold Emperor Incinerating Heavenly Flame ay sumali sa pagpipino ng Purifying Demonic Lotus Flame. Kaya, ang ilan sa mga asensya ng Gold Emperor Incinerating Heavenly Flame ay sumanib sa aking katawan. Paliwanag ni Xiaoyan. Nanatili ang kanyang mga mata sa apoy na sanggol sa kanyang braso. Ang sanggol ay may isang tirentas sa kanyang ulo. Ang 5 uri ng Heavenly Flame sa loob ng kanyang katawan ay ganap na sumanib sa Purifying Demonic Lotus Flame. Siyempre, kung gusto ng isa na maging mas tumpak, dapat sabihin na ang kanyang 5 Heavenly Flames ay sumanib sa Purifying Demonic Lotus Flame. Kahit na ang 5 uri ng Heavenly Flames ay mas malaki sa bilang, ang bilang na ito ay hindi nagdulot ng anumang pagtutol sa Purifying Demonic Lotus Flame, kaya sila ay ganap na pinagsama sa Purifying Demonic Lotus Flame. Kung hindi pa na-activate ni Xiaoyan ang Flame Mantra at napino ang apoy ng demonyo, malamang na natikman niya ang mas masahol na pagtatapos habang sinusubukang makakuha ng isang bagay. Hahaha. Senior Brother Xiaoyan, narinig ko minsan na sinabi ni tatay na kakaunti lang ang Heavenly Flame na maaaring magkaroon ng hugis pagkatapos napino ng isang tao. Kung tama ang hula ko, ito dapat ang bagong nabuong Heavenly Flame Fire Spirit sa loob ng iyong katawan. Nakangiti si Zun habang nagsasalita. Sa hitsura nito, hindi ito lumilitaw na isang bagay na masama. Bahagyang tumanggaw si Xiaoyan. Parang may naalala siya at kumaibot ang gilid ng bibig niya. Tinanong niya. Kung ganoon, paano ko ilalabas ang Angry Buddha Lotus Flame kapag nakikipaglaban sa iba sa hinaharap? Napagmasdan niya ang kanyang katawan kanina at ang Heavenly Flame na dumating kung saan man niya ito tinawag ay tuluyan ng naglaho. Ano ang gagamitin niya upang pagsamasamahin ang isang apoy na lotus upang makipaglaban sa iba? Yiwa! Yiwa! Nagliwanag ang malalaking mata ng maliit na bagay na nakayakap sa kanyang kamay at tumutulo ang laway nang marinig ang mga salita ni Xiaoyan. Itinaas niya ang kanyang maliit na kamay at isang apoy ang natipon sa kanyang palad. Mabilis na nabuo ang isang Fire Lotus. Angry Buddha Lotus Flame. Malapit nang lumuwa ang mga mata ni Xiaoyan nang makita ang apoy na lotus na ito. Ang Angry Buddha Lotus Flame ay isang kasanayan na nilikha niya. Maliban sa kanya, walang ibang nakapagpalabas nito, ngunit ang maliit na bagay na ito ay random na nakalikha nito at sa bilis na kahit ang lumikha nito, si Xiaoyan, ay hindi kayang pantayan. Ang maliit na bagay na ito ay lihim na natutunan ang iyong Dao skill. Tinakpan ni Zun ang kanyang bibig at mahinang tumawa. Yiwa! Yiwa! Lumitaw ang pagmamalaki sa maliit na malambot na mukha ng maliit na bagay matapos maramdaman ang pagkabigla ni Xiaoyan. Nakakuyom ang dalawang maliliit na kamay at saka pinakawalan bago nabuo sa itaas ng kanyang palad ang maraming dalawang kulay na Angry Buddha Lotus Flames. Pagkatapos nito, lumutang sila sa paligid niya at nagpatuloy sa pag-ikot. 10 Angry Buddha Lotus Flames. Nakahinga si Xiaoyan ng malalim na hangin pagkatapos makita ang mga lotus na ito. Kahit na hindi pa siya matagumpay na nakalikha ng 10 Angry Buddha Lotus Flames na magkasama. Kahit na ang mga Fire Lotuses na ito ay nilikha lamang mula sa dalawang uri ng Heavenly Flames, ang lakas ng ganoong bilang sa kanila ay magiging hindi kapanipaniwala. Yiwa! Yiwa! Gayunpaman,
hindi natapos ang pagkabigla ni Xiaoyan. Matapos mabuo ang 10 Angry Buddha Lotus Flames, ang maliit na bagay ay kumumpas ng kanyang kamay, at ang 10 apoy na lotus ay biglang nagsalubong bago mabilis na nagsanib. Sa isang maikling sandali, isang Fire Lotus na naging sanhi ng pagbabago ng mga ekspresyon ni Xiaoyan at Zhon'er mula sa sagupaan. Ang puso ni Xiaoyan ay parang dinakip ng marahas habang nakatitig sa kalahating talampakan ang lapad na pink Fire Lotus, na tila maislan at maganda. Maging ang kanyang paghinga ay medyo nahirapan. Extermination. Fire Lotus. Nakahinga ng hangin si Xiaoyan habang mahinang bumubulong. Ang Fire Lotus na nilikha ng Fire Baby ay ang kanyang pinakamalakas na trump card, ang Extermination Fire Lotus, ngunit ang lakas ng Fire Lotus na ito ay maraming beses na mas nakakatakot kaysa sa anumang uri ng Fire Lotus na nilikha ni Xiaoyan sa nakaraan. Sa pagkakataong ito, nakapulot talaga ako ng isang kayamanan. Battle Through the Heavens. Kabanata 1525. Demon Flame Plains. Isang apoy na sanggol na maaaring magpakawala ng Extermination Lotus Flame, natural na naiintindihan ni Xiaoyan kung ano ang ibig sabihin nito sa loob ng kanyang puso. Hindi na siya mangangailangan ng taong tutulong na maantala ang kanyang kalaban sa isang laban sa hinaharap. Hanggat iniisip niya ito, ang maliit na bagay na ito ay makakagawa ng Fire Lotus ng napakabilis. Ang sunog na sanggol na ito ay magiging pinakamalaking tulong ni Xiaoyan. Nagpalitan ng tingin sina Xiaoyan at Zhon'er. Nakikita nila ang kasiyahan sa mga mata ng kabilang partido. Maliwanag, ang ebolusyon ng Heavenly Flame ay lumampas sa kanilang mga inaasahan. Yiwa! Yiwa! Naglaro ang maliit na bagay sa Extermination Fire Lotus na lumulutang sa kanyang katawan. Pagkatapos nito, idinilat ng sanggol ang kanyang bibig at nilamon ang apoy na lotus bago muling iniabot ang kanyang malambot na maliit na kamay upang yakapin ang braso ni Xiaoyan. Sinimulan niyang kuskusin muli. Sa pamamagitan ng pag-asa sa kakaibang pakiramdam na naramdaman niya, nagpakita siya na parang isang maliit na alagang hayop, na tinitingnan si Xiaoyan bilang pinakamalapit na kamag-anak nito. Napangiti si Xiaoyan habang pinagmamasdan ang apoy na sanggol na ito. Ang kanyang kamay ay marahang hinaplos ang maliit na ulo ng sanggol. Pinaikit ng sanggol ang kanyang mga mata sa kaginhawaan at patuloy na umiiyak sa tuwa. Mahina na natawa si Xiaoyan nang makita ang reaksyong ito. Bagamat ang Heavenly Flame ay nagbago na sa misteryosong anyo na ito, maswerte na nakontrol pa rin ito ni Xiaoyan. Ang maliit na bagay na ito ay agad na isakatuparan ang kanyang utos basta pag-isipan niya ito. Mula sa isang tiyak na punto ng view, mayroon lamang karagdagang tagapamagitan sa pagitan ni Xiaoyan at ng Heavenly Flame. Bukod dito, nagawang ilabas ng tagapamagitan na ito ang buong lakas ng Heavenly Flame ni Xiaoyan. Ang bagay na ito ay tila nagtataglay ng katalinuhan. Maraming puwang para sa pag-unlad sa hinaharap. Marahil ay dapat natin siyang bigyan ng pangalan. Ngumiti si Zhon'er at isiniwalat ang kanyang iniisip. Yiwa! Yiwa! Ang apoy na sanggol na humahaplos sa braso ni Xiaoyan ay mabilis na nagangat ng ulo, na tila naiintindihan nito ang mga salita ni Zhon'er. Ang malalaking mata na iyon ay naglalaman ng ilang pag-asa habang nakatitig sila kay Xiaoyan habang ang kanyang bibig ay naglalabas ng malambot na tunog na yiwa. Yiwa, pangalan. Dahil mahilig itong sumigaw ng yiwa. Yiwa, tatawagan ko itong munting Yi. Binigay ni Xiaoyan ang kanyang mga kamay at random na binigyan ng pangalan ang sanggol. Yiwa, agad na nalungkot ang apoy na sanggol nang marinig niya ang pangalang Xiaoyan na random na pinili. Ang kanyang bibig ay sumigaw ng yiwa bilang pagtutol, ngunit si Xiaoyan ay tumawa lamang nang marinig ang pagtutol na ito bago sinabing. Munting Yi, bumalik ka kaagad. Aalis na tayo sa lugar na ito. Ang maliit na si Yi ay malungkot lamang na tumabi sa kamay ni Xiaoyan matapos marinig na ang bagay na ito ay naayos na ni Xiaoyan. Pagkatapos nito, ang kanyang katawan ay naging isang kumpol ng pink na apoy na bumalik sa katawan ni Xiaoyan. Ang katawan mo kahit isang maliit na bata. Walang magawang umiling si Zhon'er at mamulong. Ha. Tumawa si Xiaoyan. Inangat niya ang kanyang ulo upang tingnan ang kaharian na ito, na puno ng apoy. Sinabi niya, panahon na para umalis. Oo, bahagyang tumango si Zhon'er.
Ang kanilang pagsasanay ay gumugol ng kaunting oras. Malamang mabaligtad na ang clan. Zon-er. Biglang ibinaba ni Xiaoyan ang kanyang ulo. Napakaamo ng kanyang mga mata habang hinahaplos ang kagandahang nasa harapan niya. Agad na namula ang mukha ni Zon-er sa ilalim ng kanyang kumukulong mainit na mga mata. Ibinaba niya ang kanyang ulo at mahinang nagtanong. Ano ito? Hahanap ako ng oras para magtungo sa Go Clan para mag-propose ng kasal sa sandaling bumalik tayo. Magdaraos tayo ng isang malaking kasal pagkatapos kong iligtas ang aking ama. Anong masasabi mo? Nanginginig ang maselang pigirin ni Zon-er. Bakas sa kanyang magandang mukha ang kanyang kahihiyan, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pananabik at kaligayahan. Naghintay siya ng maraming taon para sa araw na ito at sa pangungusap na ito. Sa kabutihang palad, ang kanyang puso ay tumatalon pa rin tulad ng isang maliit na USA sa kung gaano siya nasasabik at nababalisa pagkatapos niyang marinig ito ngayon. Oo, hindi sinasadyang tumawa ng malakas si Xiaoyan habang nakatingin sa magandang figure na tumatango sa kanyang ulo na may pamumulan ng mukha. Gamit ang kanyang kasalukuyang lakas, maaari siyang magtungo saan man niya gusto sa mundo. Hindi niya kailangang matakot sa isang sinaunang angkan na may mahabang pamana tulad ng angkan ng Gu dahil ang basurang iyon mula sa angkan ng Xiao ay naging pinakamataas na pag-iral ng mundong ito. Tara na, iniabot ni Xiaoyan ang kanyang kamay at pinulupot ang malambot, maislan, tila walang butong baywang ni Zon-er, hinayla siya sa kanyang yakap. Napunit ng isa niyang kamay ang espasyo sa harapan niya nang may lumabas na pink na apoy sa daliri niya. Itinuro niya ang kanyang daliri at ang espasyong ito, na naging sanhi ng pakiramdam ng maraming 5-star daw siyang na walang magawa, ay pilit na nahati, na bumubuo ng napakalaking crack line. Niyakap ni Xiaoyan si Zon-er nang mas malapit at pumasok dito nang walang pag-aalinlangan. Umindayog ang kanyang katawan at nawala siya kasabay ng spatial crack na iyon. Ang malademonyong apoy na kaharian na ito ay tuluyan ng tumahimik pagkatapos umalis sina Xiaoyan at Zon-er. Ang kaharian na ito ay hindi na rin lilito muli sa hinaharap. Ito ay unti-unting malilimutan sa mahabang ilog ng panahon. Ang Demonic Flame Plains ay isang luntiang hanay ng bundok 2 taon na ang nakakaraan, ngunit ito ay naging puting kapatagan 2 taon na ang nakakaraan. Maraming 10,000 talampakan ang haba ng mga bitek ang kumalat sa kapatagan tulad ng napakalaking alupihan. Ang mga alon ng matinding init ay tumaas mula sa kailaliman ng mga bitek na ito, na nagresulta sa rehiyong ito na lumilitaw na hindi karaniwang tuyo. Nalikha ang mga kapatagang ito pagkatapos bumaba ang Purifying Demonic Lotus Flame 2 taon na ang nakararaan. Ang maraming bundok sa rehiyong ito ay naging wala sa isang iglap habang ang lupa ay naging lava. Gayunpaman, nang ang malademonyong kaharian ng apoy ay nagsara, ang lava ay ang rehiyong ito ay unti-unting tumigas. Sa wakas, ang lupain ay naging kapatagan na makikita ngayon. Batay sa sentido komon, ang lupain kung saan nagngangalit ang malademonyong apoy ay mananatiling lubhang desolated, ngunit isang grupo ng mga adventuring mersenaryo ang nakatuklas ng isang misteryosong kristal na puno ng ligaw at marahas na enerhiya ng fire affinity sa mga kapatagang ito, na naging dahilan upang maging lubhang masigla ang lupaing ito. Ang mga individual na kristal na napuno ng ligaw at marahas na fire affinity energy ay tinawag na demonic flame rock dahil ang mga kristal na ito ay tila nagtataglay ng napakahinang bakas ng labi mula sa demonyong apoy. Bagamat ang nagtatagal na apoy ng demonyong ito ay natunaw ng libu-libong beses, ganap pa rin itong kayamanan para sa mga nagpractice ng fire affinity na Daochi at mga alchemist. Hanggat na-absorb ng isang tao ang enerhiya sa loob ng demonic flame rock na ito, ang Daochi ng isang tao ay hindi lamang lalakas, maging ang apoy na ipinatawag ng isang alchemist ay lalakas din kaysa dati. Kaya naman, ang mga kapatagang ito ay umakit ng maraming paksayon na nagtatag ng mga teritoryo at nagsimulang magmina ng demonic flame rocks 2 taon na ang nakararaan. Ang Sky Mansion Alliance ay natural na isa sa mga paksayon na ito. Bukod dito, ang lugar na kanilang inookupahan ay ang lugar sa loob ng kapatagan na puno ng pinakamayamang ugat ng demonic flame rocks. Sa lakas ng kasalukuyang alyansa, walang maglalakas loob na gumawa ng anumang kalokohan kahit na nakaramdam sila ng inggit. Kahit sa ang lugar na pinuntahan ng Sky Mansion Alliance ay nangangahulugan na malapit ang Hall of Souls.
Ito ay karaniwang naging common sense na kilala ng lahat sa loob ng Central Plains. Ang dalawang malalaking paksayon ay nakipaglaban sa isang hindi karaniwang mainit na digmaan sa loob ng 2 taon na ito. Tiyak na susugod ang away kapag nagkita ang magkabilang panig. Kaya naman, sa lalong madaling panahon pagkatapos na kumalat ang alyansa sa Demonic Flame Plains, ang Hall of Souls ay nagtatag din ng isang branch hall doon. Ang ilan sa mga paksayon na sakam sa Demonic Flame Rocks ngunit hindi nang ahas na labanan ang Sky Mansion Alliance ng mag-isa ay tahimik na sumali sa Hall of Souls. Sa nakalipas na taon, ang Hall of Souls ay nakipagpalitan ng suntok sa mga tropa ng alyansa na nakatalaga sa lupaing ito ng paulit-ulit. Bagamat natalo at nasugatan ang magkabilang panig, pinayagan din sila ng Demonic Flame Rocks na kanilang nakuha na matikman ang dahilan kung bakit sila nanatili. Kaya naman, ang Hall of Souls at ang Sky Mansion Alliance ay nag-aagawan sa loob ng Demonic Flame Plains tuwing 3 araw at nakipaglaban sa mas malaking labanan tuwing 5 araw, na naging dahilan upang lumitaw ang rehiyong ito na napakasigla. Klang. 2 mabibigat na espada na napapalibutan ng makapangyarihang Daochi ay marahas na nagsagupaan sa isa't isa, na nagpilit sa mga parke na bumaril. Ang isa sa mga espada ay malinaw na lumitaw na mas mahina kaysa sa isa. Ang katawan ng may-ari ng espada ay napilitang umatras ng 12-dosenang hakbang. Namutla ang mukha niya at tumalsik ang bibig ng dugo, ngunit hindi niya inabala ang mga sugat niya. Ang kanyang mga mata ay mabilis na lumibot sa kanya at ang kanyang mga mata ay naging matangkad na pula matapos makita ang malubhang na sugatan ng mga kapatid. Hihihi. Commander Liu, ibigay mo ang Demonic Flame Rocks. Mahigit kalahating buwan na naming binabantayan ka. Ang figure ng tao na iyon, na nasugatan ang ibang lalaki gamit ang kanyang espada, ay humakbang sa walang laman na hangin at kakaibang tumawa. Nakasuot siya ng itim na damit. Sa hitsura ng badge sa kanyang dibdib, tila ang taong ito ay isang taga Hall of Souls. Commander, dapat kang magmadali at umalis. Ang mga Demonic Flame Rock na iyon ay mga mapagkukunan na hinukay ng aming Zuan unit habang itinataya ang aming buhay sa loob ng 1 buwan upang makuha. Hindi sila dapat mapunta sa mga kamay ng mga taong ito mula sa Hall of Souls. Isang lalaking nababalutan ng dugo sa di kalayuan ang umungal. Gayunpaman, ang kanyang dagandong ay tumunog lamang ng isang mahabang espada ang tumagos sa kanya mula sa likuran, na pumipigil sa kanya sa pagbigkas ng mga huling salitang iyon. Isang grupo ng mga hanggal mula sa Sky Mansion Alliance ang nang-ahas na minahan para sa Demonic Flame Rocks sa teritoryo ng aking Hall of Souls. Ikaw ay naghahanap ng kamatayan. Isang madilim at malamig na tawa ang lumabas sa kanilang paligid. Lumitaw ang rumaragasang tunog ng hangin at maraming itim na figure ang lumitaw sa kalangitan sa itaas, na nakapalibot sa 12-dosenang mga taong nababalot ng dugo. Ang lalaking tinatawag na Commander Liu ay nagpahayag ng ganap na maputlang mukha nang makita ang mga figure na ito. Ang Sky Mansion Alliance ay walang anumang duwag. Commander, tatakpan namin ang iyong pagtakas. Hanggat ibibigay mo ang Demonic Flame Rock na ito sa mga superior, magagawa nating maging mga alagad ng panloob na alyansa. Ang 12-dosenang mga tao na nakapalibot kay Commander Liu ay umungal sa mababang boses. Lumitaw sila na parang mabangis na lobo na pinilit sa isang sulok habang naghahanda sila para sa isang todo laban. Nang marinig ito, nanginginig ang kamay na may hawak na sandata ni Commander Liu. Hinawakan niya ang isang bag malapit sa kanyang dibdib. Mayroong 10 storage rings doon, bawat isa ay puno ng Demonic Flame Rocks. Ito ang nakuha ng kanilang seksyon pagkatapos maghanap ng ilang buwan at ipagsapalaran ang kanilang buhay. Kung matagumpay nilang maibabalik sila sa alyansa, ang lahat sa kanilang seksyon ay itataas sa isang panloob na alagad ng alyansa. Sa oras na iyon, ang kanilang mga posisyon ay ganap na naiiba. Gayunpaman, ang kanilang kasalukuyang estado ay naging dahilan upang ang lahat ng nasa sabik na kalooban ay naging malamig. Tiyak na kailangan nilang magbayad ng napakahirap na halaga kung nais nilang makawala sa pagkubkob na ito gamit ang kanilang lakas. Mga kapatid, lahat tayo ay nakaligtas sa maraming laban hanggang dito. May magagandang araw na naghihintay sa atin pagkatapos nito. Kaya, kunin ang iyong mga armas at sumakay sa akin. Itinaas ni Commander Liu ang kanyang mabigat na espada at sumigaw ng may mabangis na boses.
Pagkatapos nito, pinangunahan niya ang pag-charge pasulong. Sugod. Ang 12-12 ng mga individual na iyon ay nagsimulang huminga ng husto pagkatapos marinig ang utos na ito. Pagkatapos nito, namumula ang kanilang mga mata habang umaarangkada sila patungo sa paligid. Patayin silang lahat. Itaas ang kanilang mga ulo at ihatid sila sa Sky Mansion Alliance. Isang makulimlim na elder ang walang pakialam na sumulyap sa mga matigas ang ulo na lumalaban sa mga individual mula sa himpapawid habang nagsasalita siya sa mahinang boses. Naiintindihan. Isang lalaki sa likod ng matanda ang nagpakita ng masasamang ekspresyon habang siya ay magalang na sumagot. Pasulong na sana siya nang madiskubre niyang biglang tumahimik ang kanyang katawan. Mabilis na nag-react ang lalaking ito. Nagmamadali niyang ibinaling ang kanyang ulo para tingnan ang matandang may pinakamataas na katayuan, ngunit ang nakita niya ay lumipad ang ulo ng mukhang walang pakialam na matanda na iyon nang walang dahilan. Umakyat ang dugo sa langit na parang isang haligi. Nakabitin ang mga ulo at inihatid sila sa Sky Mansion. Ang kasalukuyang Hall of Souls. Mukhang matapang. Ang espasyo sa likod ng matandang walang ulo ay dahan-daang nag-iba-iba sa ilalim ng gulat na mga mata ng lalaki. Isang lalaki at isang babae ang dahan-daang lumitaw.